Iniharap ng tape sa korte na dokumento na may pirma po ni Jennifer na siyang binasura lang po ng korte dahil hindi siya conclusive. Kaya naman ang tape maghahain daw ng petition for review sa Court of Appeal. Nako, pag-usapan natin ito. So ayun po dito sa bagong inilabas ng Manila Bulletin na article, no, sabi dito, ang legal na tagapayo para sa Television and Production Exponent Inc. or TAPE ay nabigla daw sa desisyon ng isang Marikina hukuman sa copyright ng Itbulaga. Kasong infringement na isinampa ni Tito at Vic Soto at Joey De Leon na kilala bilang TVJ at Jennifer laban sa kumpanya at GMA Network. Sa isang desisyon na may petsang December 22 ngunit inilabas noong Enero 5 ang Marikina Regional Trial Court Branch 279 ay nagdesisyon pabor kina TVJ at Perez sa kaso, ang tape at ang producer ng Itbulaga which airs on GMA Network. Paggawa ng hindi patas na kompetisyon sa paglabag laban sa mga nasasakdal, exemplary damages na 500,000 at bayad sa abogado na 500,000. Sinabi ni Maggie Abraham Garduque, legal counsel ng TAPE, na nabigla daw siya sa naging desisyon ng korte sa kaso. Nagpasya ang korte sa mga bagay na hindi bahagi ng panalangin sa reklamo, sabi niya. Ang tinutukoy ni Abraham Garduque ang dispositive portion ng desisyon na kinabibilangan ng pagkansela ng Itbulaga trademark na nakarehistro sa ilalim ng tape at injunction sa IDIA at Itbulaga trademark na anya ay hindi copyrightable at sa mga tuwid hindi bahagi ng paglabag daw sa copyright. Sinabi niya na iniharap ng tape sa korte ang BIR Form 1902 ng PERE kung saan pumirma siya bilang empleyado ng tape, gayon din ang iba pang dokumento ng BIR kung saan nagbayad siya ng buwis para sa kita ng compensation. Gayunpaman, pinasinayaan ng korte na ang mga dokumentong ito ay hindi conclusive. Ayan, loud and clear, hindi po conclusive at hindi siya matatawag na matibay na ebidensya. At mababasa nga natin dyan yung sinabi po dito ni Ms. Jennifer. Sabi dito, Dear Mr. Halusos, after due consideration, I am availing the early retirement offered by the company. Thus, I am leaving my post as the SVP Production Operations and Creative of Tape Inc. Effective immediately. The recent event have caused me emotional stress and adversely affected my health. I will always cherish my 29 years of service with the company. Thank you. And may pinakita dyan ng tape na pinirmahan daw ito ni Miss Jennifer 5/31/2023 4 p.m. So ayan, certified true daw, no, mabasa dyan. So ito po ay presenta ng tape sa korte sa pag-akala na ito ay matibay na ebidensya para mapatunayan na empleyado po si Miss Jennifer pero binasura lang po ng korte dahil sabi nga po ng korte hindi ito conclusive or hindi ito matatawag na matibay na ebidensya. Ayon pa dito, sabi po ni Garduque, these documents are signed by Pere herself and therefore binding to her. She also admitted that she does not pay any other tax but this compensation income from TAPE, the lawyer added. Sinabi ni Abraham Garduque na naniniwala ang TAPE na may napakahigpit na dahilan para baliktarin ang desisyon at maghahain sila ng petition for review sa Court of Appeals or CA alinsunod sa 2020 Revised Rules of Procedure para sa mga kaso ng intellectual property. So itong dokumentong sinumiti po ng tape sa korte, binasura lang din dahil hindi siya matatawag na evidence. Napakababaw. Itong liham po ni Ms. Jennifer ay tanging pagpapaalam lamang na siyang nilagdaan niya. Wala din akong nakikita dyan na may matinding ebidensya dyan. Kaya talaga ibabasura po yan ng korte. So lack of evidence ang kampo ng tape para ma-prove yung mga akusasyon nila sa kampo ng TVJ. Kaya naman pala mas pinabura ng korte ang TVJ dahil mahina po ang kalaban nila para sila'y baliktarin.